Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Sustainable Livelihood Program Association ng Lungsod, mabibigyan tulong ng DSWD at City Government. Narito ang detalye mula kay Metosila o Kalenya. Ilang mga Sustainable Livelihood Program o SLP associations mula sa iba't ibang mga barangay ng lungsod ang nakatakdang makatatanggap ng tulong pangkapital mula sa partnership ng City Government at Department of Social Welfare and Development. Layo ng programa na magkaroon ng kabuhayan, yaong mga sektor na identified ng SLP para maiangat ang antas ng pamumuhay ng kani-kanilang mga kasapi. Karamihan sa mga beneficiaries ng SLP ay yaong mga maliliit na negosyo gaya ng sari-sari store, food production, handicraft making at farming. Sa Kidapawan City, halagang mula sa 100,000 pesos pataas ang nakalaan na panimulang kapital ng mga SLP associations ayon pa sa datos na inilabas ng CSWDO. Inaasahang makakatulong sa kabuhayan ng mga miyembro ang naturang programa. Tiniyak naman ng mga kinauukulan na may nakalaang dagdag na tulong sa mga SLP associations kapag napalago nila ang kanilang maliliit na negosyo. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Mitosila o Kalenya ng City Information Office. Kidapawan City, humakot ng parangal sa 2024 Regional Cities and Municipalities Competitiveness Index Awarding ng DTI. Narito ang detalye mula kay Limuel Makatol. 6 na parangal ang iginawad sa lungsod ng Kidapawan sa katatapos lang na 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index ng Department of Trade and Industry Region 12. Ang CMCI ay nakabase sa mga programang nakatutok sa patuloy na pagpapaunlad ng lungsod sa ekonomiya, infrastruktura at maging sa pamamahala. Ang Kidapawan City ay ranked 32nd the most competitive mula sa 116 component cities nationwide, 21st in government efficiency, 26 in innovation, 38 in economic dynamism, 40 resiliency at 48 in infrastructure. Ang mga parangal ay bunga na rin ng pagtutulungan ng lahat ng mga ahensya sa ilalim ng city government tulad na lamang ng Local Economic Development and Investment Promotion Office, City Treasurer's Office, Business Planning and Licensing Office, City Assessor Office, Budget Office, Engineering Office, Office of the Building Officials, City Disaster Risk Reduction Management Office, City Health Office, City Hospital, City Tourism Office, City Environment and Natural Resources Office, Kidapawan City Integrated Transport Station, City General Services Office, City Agriculturist Office, CSWDO, Co-op at SP Secretaries. Patunay rin ito na patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan upang mapaunlad ang pamumuhay ng bawat Kidapawenyo, lalo na at para sa susunod na mga henerasyon. Para sa Let's Go Lunti ang Kidapawan Report, ako si Limuel Makatol ng City Information Office. Mayor Pao, time is the best gift for Christmas. Narito ang detalye mula kay Sheila Panerio. Para kay Mayor Pao Evangelista, ang mahalagang regalo na dapat matanggap ng bawat isa ngayong Pasko ay ang oras. Sa patuloy daw kasi na pag-inog ng mundo, tila marami sa mga mamamayan ng Kidapawan, lalo na ang mga empleyado ng city government, ang nakakaligtaan ang oras para sa pamilya at mga kamag-anak. Sa kanyang pagharap sa mga lingkod bayan ng lokal na pamahalaan sa huling flag raising ceremony ngayong 2025, hinimok ni Mayor Pao ang kapwa manggagawa sa pamahalaan na ipagdiwang ang Pasko at gugulin ang oras para sa pamilya, kamag-anak at kaibigan. May mga pagkakataon daw kasi ayon sa alkalde na sa hapagkainan sa halip na kausapin ang mga anak, mas nauna pang buksan at mag-scroll ng mga mensahe sa mobile phones. Minsan pangaraw sa mga mahahalagang okasyon ng mga anak, birthday ng mga kamag-anak ay hindi nakakadalo ang karamihan dahil walang oras para rito. Kaugnay nito, upang magkaroon ng oras ang mga lingkod bayan sa pamilya at maipagdiriwang ang Kapaskuhan, inanunsyo nito ang suspension ng trabaho hanggang tanghali nitong December 23. Ibig sabihin, babalik na ang mga empleyado ng City Hall sa December 26, araw ng Biyernes. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Sheila Panerio ng City Information Office. Mga body-worn cameras, inihandog ng Kidapawan City LGU para sa mas maayos na pagpapatupad ng batas sa lungsod. Narito ang detalye mula kay Chayla Baldos. Ang
Ang pagpapatupad ng batas ng patas, tama at naaayon para sa lahat ay prioridad ng lokal na pamahalaan para sa mga mamamayan nito. Kaya naman malaking tulong ang mga body-worn cameras na handog ng City LGU para sa mga kawani ng TMU, Kidapawan City PNP at PDEA. Magagamit nila ito upang maging matagumpay ang lahat ng hakbang ng kanilang isasagawa, tulad na lamang ng mga police operations, pagbabantay sa mga lansangan, maging ang pagpapatupad ng mga batas trapiko sa lungsod. Layunin ng lokal na pamahalaan sa hakbanging ito na maiwasan ang anumang balakid at problema sa pagpapatupad ng mga ordinansa at batas sa mga mamayan ng Kidapawan at para na rin sa kaligtasan ng lahat. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Chayla Baldos, Dalaygon ang Diyos. Tricycle na may palamuting pamasko nagpasaya sa mga Kidapawenyo. Narito ang report. Pansamantalang nagpahinga sa pagbabiyahe at pamamasada ang mga tricycle drivers mula sa Barangay Junction, Kidapawan City noong December 19, 2025. Ito ay upang bigyang daan ang kanilang pagiging malikhain ng kanilang ipinarada ang nasa 20 entries para sa Tri-Parola competition kasama ang kanilang mga pamilya. Dito ay kanilang ipinakita kung sa paanong paraan nila mailalarawan ang Kapaskuhan sa pamamagitan ng mga palamuting pamasko na inilagay nila sa kani-kanilang mga tricycle. Sa tatlong mga entries, ang itinanghal na panalo, sila ay ang sumusunod. First place, entry number 1, Michael Mamak. Second place, entry number 18, Arlon Bantay. Third place, entry number 12, Joffer M. Gaza. Ang nasabing aktibidad ay suportado ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan, kasama ang mga kawani ng Culture and Arts sa lungsod at ng mga opisyalis ng Barangay Junction. Hindi naman nabigo ang mga kalahok sa Tri-Parola na magbigay ngiti sa mga manonood, lalo pa at lumagsa ang mga mamamayang nagpalitrato sa iba't ibang mga entries at namangha sa mga likha ng mga tricycle drivers at kanilang mga kasamahan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jaleka Kikanan ng City Information Office. Mga atletang Kidapawenyo nagtanim ng 150 punong kahoy sa Barangay Nuangan. Pakinggan natin ang report mula kay Rachel Abelia. Handog ng mga atletang Kidapawenyo sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang kapwa ang 150 na mga punong kahoy na naitanim sa Barangay Nuangan, Kidapawan City. Nitong December 20, 2025 ay sabay-sabay na nagtanim ang mga manlalaro mula sa lungsod. Ito ang kanilang sukli sa lokal na pamahalaan, gayon din sa mga mamamayan ng lungsod na malaki ang pagsuporta sa kanila. Ilan sa kanila ay manlalaro ng wushu sanda, boxing, kickboxing, karate-do, chess, swimming, arnis, athletic, sepak takraw at maraming iba pa. Nakapaglaro na rin sila sa iba't ibang sports competition sa bansa. Ayon sa pamunuan ng Kidapawan City Sports Office sa pangunguna ni Ramil Deldo, ito ay simula pa lang ng mas marami pa nilang aktibidad na nakatutok sa iba pang aspeto tulad na lamang ng kalikasan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rachel Abelia ng City Information Office. Mas malinis at maayos na Kidapawan City Mega Market ngayong Kapaskuhan. Pakinggan natin ang report mula kay Leo Umban. Ilang araw bago ang Pasko, sinigurado ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng mga kawani ng City Economic Enterprises Management Office na malinis ang Kidapawan City Mega Market. Ito ay matapos silang magsagawa ng cleanup drive nitong linggo, December 21, 2025 sa nasabing merkado para na rin masigurong maayos at ligtas ito sa pagdagsa ng mga mamimili. Pati ang paligid ng Old Terminal at ang nakapalibot ng mga sidewalk stall ay nilinis at inayos rin ng mga EEMO personnel. Bukod sa isinagawang cleanup drive, may mga nakadestino ring mga manggagawa na pinapanatiling malinis ang bawat hallway, public CR at ang paligid ng Mega Market. Ang Mega Market ang isa sa pangunahing pamilihan sa probinsya, kaya naman nais ng City LGU na palagi itong kaaya-aya upang maging komportable ang mga mamimili. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Leumban ng City Information Office. Yes, at yan ang nakalat nating balita sa linggong ito. Sa ngalan ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista, City Information Officer William Moore Magbanwa at kasama natin sa likod ng kamera, Lawrence June Madeloso. At ako naman, si Leumban. At ang ating mga editors, Keith Alayos, Janodine Adyong, Ayan Pamulagan at ating mga co-anchors, Rizel Villote at Von Clark Herrera. Ako si Jalika Kate Canansyal at ito ang CIO News!